Itinutulak ngayon sa Kamara ang mga panukalang batas na layong tulungan ng mga magsasaka, mangingisda, kooperatiba at agrarian reform beneficiaries na nahihirapan sa pagbabayad ng utang sa mga ehensya ng pamahalaan. Sa pagdinig ng House Committee on Agrarian Reform, tinalakay ang substitute bill na pinagsama-samang mga panukala upang i-restructure o ayusin ang paraan ng pagbabayad ng kanilang mga utang. Sa ilalim ng mga House Bill number 2414, 5051 at 6950, maaring bawasan o tuluyang patawarin ang mga hindi pa nababayarang interes, multa at surcharge. Ayon sa mga mayakda ng panukala, malaking tulong ito para makabangon ng mga benepisyaryong magsasaka at mangingisda na nahirapan magbayad ng utang. Pero ayon kay Co-op NATCO Party List Representative Filemon Espares, isa sa mga mayakda ng panukala, batay sa talakayan ng Technical Working Group, kinakailangan munang mabayaran ang 2% ng principal na utang bago maproseso ang condonation. Samantala, binigyan din naman ni Committee Chairperson Eleanor Bulut Begtang na bagamat nabigyan na ng lupa ang mga magsasaka sa ilalim ng agrarian reform, mahalaga pa rin na matulungan sila lalo na kapag naapektuhan ng mga kalamidad ang kanilang kabuhayan. Mabilis namang naaprubahan sa antas ng komite ang panukala at sasailalim pa ito sa mga angkop na pagbabago bago isulong sa susunod na mga hakbang ng lehislatibo. Kung from the very start of the loan, zero payment siya on the principal, and then they are going to avail of the condonation of the interest and penalties at saka i-restructure niya kasi certain individual cannot pay the whole loan balance as the principal kasi pwede niya man ilamsam payment to. Pero kung i-apply niya for restructuring, of course, we are going to require at least 2% of the principal amount bayaran niya to show his or her sincerity and intent really to pay the loan.